Lunes, huling pagdalaw ni Kong Pulong kay Tatay Digong. Ngayon po, kakagaling lang po sa loob ng detention facility ni Mr. Bong Duterte. Siya po ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. So, Sir Bong, kamusta po si Tatay Digong? He is doing well. Medyo malungkot lang because he cannot kwan yung sa outside world talaga ano nangyayari. So I have to brief him about the election, the outcome ng election, both the local and the national. And very happy na I told him you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So masaya sa. Ano po sinabi niya in particular? Nung sinabi niyong tambak ang kanyang panalo? Ako ang nagsalita nga sa kanya, sabi ko, grabe yung outcome yung number of votes mo kaysa yung supplement, alam mo. At saka, ang Vice Mayor Basteren, including si Congressman Pulong, and yung anak niya, si Omar, also won the congressional seat, 2nd District. And of course, Congressman Unga won sa 3rd District. Ano pong sinabi niya? Yung sinabi niyong overwhelming ang victory? Nakasmile. Nakasmile. Ngayon, yung ano po, yung 5 na pumasok na inendorso natin para senador, ano pong sabi niya? Medyo doon nakuhan siya kasi sa senator, sabi ko kasi may mga twist na natutuan yung iba na nag-support sa kwan. Pero sabi ko, overall, do not worry because I think naman, ang support din nila kay VP Sara. So, O yung pinasabi ko po sa kanya na safe na sa impeachment si VP Sara doon sa 6 na sigurado nating kakampi at 6 pa na pagpapipilian pa dahil ang kailangan na lang natin ay 2 para hindi na matanggal si VP Sara. Yeah, well, I think para din sa atin, with the overall nangyari sa national alos natanggal yung mga alam mo na yung sa Congress. Mga buisit, mga WAD committee. So I think yung mga opposition ng iba, I think they will think about kung ano yung noon, it cannot go that way. So there's a big chance na ang support with Sara. Nasabi niyo ba ho na yung abante na nagpapanggap ng anak ng Diyos ay natalo? Nasabi niyo sa kanya na natalo si Abante? Ano sabi niya? Kinuto ko kay PRRD yan, sabi ko, lahat yung mga yung hinarap mo sa Quadcom, sabi ko walang lumusot. Sabi niya gano'n ba? Tawa siya ng tawa. So high spirit siya dahil doon sa resulta ng eleksyon. Oo. Ngayon, ano pong mga request niya kung meron man? Okay, ang sabi niya sa akin, paglapas ko daw. Again and again, would like to thank all those who supported him, moral support, all yung lahat na dito na, because I told him na merong mga tao sa park, nagkatulog. Sabi niya, ganun pa. Sabi niya, parang from the bottom of his heart, talagang papasalamat sa sabong nagsusuporta sa kanya, not only ito sa park, worldwide, pati sa Pilipinas. At ang sinabi lang niya, hindi niya makakalimutan ito. Parang utang na loob niya sa vida. Napansin ko po, hindi yung daladalang labada niya. Naglalabad na ba siya on his own? Kinuhaan ko sabi ko sa guard na nagbabantay, sabi ko, I'm here to get his laundry. Pero parang sinabi niya, laundry. So, hindi na ako nag-insist. Pero ayaw mong maglabahin, no? Ganon. Pero, ayan, he's okay. I spirit that. Sir, can we ask question as well? Yes, now, please, Sir, questions. Is Mayor Duterte aware na nananalo talaga yung dear friend niya na now Senator Attorney Rodante Marcoleta? Yes, I give him all the, because hindi na natin masabi na, kasi hindi pa ito official. But I told him na yung, as you know, the counting went, more or less ganito na lumusot. So, in a way, masaya. Masaya talaga. Lalo na sa Davao na lahat ng kuha niya lumusot. Walang kabila na. Tapos sir, ilang months mo nang hindi nakita si former president? Ako? Yes po. Pagpunta nila sa Hong Kong. Okay. Kasi was expected to from Hong Kong. Yes, by back to Okay. Sir, can you also ask what
your feelings were nung nakita mo for the first time, si PRR, ay Mayor Duterte? Mayor na talaga siya ngayon. Yes. Kwan siya, I mean, he's a little bit detached kasi nga, as I said, wala siyang kwan sa outside world. So, kailangan pag nanyan, whoever will be sinong susunod, we have to brief him anong nangyayari sa outside world. Kasi sinabi ko, pwede ka ba may cellphone? Sabi ko, pwede kita bilhin. Bawal. So, Talaga. wala, isolated siya. But yet, kung makwentuhan mo na siya, magkuhan mo. How about you, sir, personally? Meron ka bang special emotions or feelings na nung nakita mo siya? Ako? Of course, yes. Pero, ang kaso na, we will leave it to the lawyer. Sir, masaya naman si tatay sa good news na mga pinag-ano mo, sir. Mga good news na hinatid mo today. Masaya si tatay. Oo, masaya. Nagkapos dito, sir. Pakita nga niya sa akin. Inasahan ka ba niya? Nasabi ba ni Kong Pulong na kayong papalit? Yeah. Actually, before pa, nagkwento na kami ng Pulong. Kasi nga, because, the election. So, they have to go back, pag-usapan na, for the meantime, na busy sila sa kanila. So, it's my time to watch over him. So, siguro, kung whoever comes here na, si Pulong ba, o si VP Sara, o sino sa mga anak na, ako naman. Oo. Meron ba kayong estimated time na pagbalik niyo sa Pilipinas or estimated na may papalit sa inyo rito? Antayin namin sino mga anak na kapalit. And then from there, kasi nandito, Netherlands, balita ko, malapit lang ang Belgium, malapit lang ang Germany. So, kung sino yung papalit, sasabihin ko, bago kami umuwi, papasal na lang. Yes. Meron pong malawakang pagtitipon ng mga Pilipino. Una-una, may marcha po dito sa Dahig sa 17 Aha. at meron pong pagtitipon sa 24 at inaayos yung selebrasyon para sa birthday ni VP Sara sa 31, no? Sana po nandun kayong manguna doon sa Oh, mga marcha. I'm still gonna be here. 17, 24, 31. Lahat po tayo, sama-sama po tayo dyan. In fact, I mentioned that to him na magkakaroon ng rally. Kung ko nga, sabi ko nga, alam mo ba, araw-araw, nag-uwisita sa'yo dito, iba-ibang lugar. Doon talaga sa harapan, sabi ko, naguguluhan ng kuhan, kaya pinalipat kami. Katawan. Sinabi nyo ni King San, walang nag-iwan sa kanya. Palaging may tao rito. Yeah. Oo. And it's very grateful talaga. Yung health naman niya, sir, okay. Meron ba siyang special request na dati kasi pagkain, meron ba siyang binanggit na pagkain ngayon? Yeah, yun lang ang kinawang ko. Sabi ko, any food that you would like, or kuhan, Pero na ako yung words is not living. bawal. Bawal. Saka isa pa kanina, because when pagpasok ko, I have to divest all my, wala akong dala, cash. Nagkikwentuhan na kami, sabi na, may pera ka kay bilihan mo ako Coke. Ang togsiro ni tatay. Kuha na lang, tapang gwardiya ko. Pagbalik ko, bayaran nga. Wala akong kasabi ko. So, nung nakausap ko gwardiya, sabi, paano yan? Ang mga pan dyan, wala silang cash. Kagaya nyo, si Juan, nag-request ng Coke, wala akong cash. Sabi na, next time, can do niya credit card. So, anong request niya? Meron mga vending machines. Ako na. Meron naman pwedeng machine. Iwanan nyo na lang ng credit card, turuan nyo paano gamitin para makabigay siya sa... Bawal din. Bawal din. Doon sa visiting area. Maraming restriction. Kailan po susunod yung bisita uli? I'll be back here Friday. Friday. So abangan po namin ang balita uli sa Same Friday. time. Pero meanwhile Kasi po, I cannot, hindi ako pwede mag-dicta kung kailan ako mag-visit. Sila nang Sa facility nila, policy nila. So, yun, twice a week at pwede. so Sir Bong, marami po kasi mga Pilipino nagtitipon-tipon dito sa Europe, nagpapakita ng suporta. So kung hindi po pumapatak ng araw ng Tuesday and Friday na araw ng bisita nyo, pwede nyo rin sila puntahan, no? Pwede. Sama tayo. Kung ano yung supportahan ninyo kang PRRD, of course, nandito din ako. ay salamat, sir. Well, May katanungan pa? Our family, very grateful. May katanungan pa? Sir, parang magtawag dito, sir, sa, diba, di na allowed to call ang pamilya ni tatay, di na?
Before, allowed man. Video call? Video call? I don't know. Probably ang, Si DP lang. ang arrangement niyan with the lawyer. Si DP Pero kami wala talaga. Okay. Palakad na ako doon, pati jacket, nanginginig ko. Pangit. Sir, okay na yung biyahe, sir, ha? Kararating niyo lang po eh. Yakan nga lang. Opo, okay lang po kayo, walang jet lag. Wala pa. Opo, wala pa. By the way, sir, welcome sa Netherlands. Mamaya. Mamayang gabi. Welcome sa mag-weather. Mainit pero malamig pa rin. Any more questions? Salamat. Okay, thank you po. On Friday muli. Okay. Yeah. You'll be there Friday. Same time block. So sa 17 po 17, 24, and 31. Okay. Thank you po. Gimana, pag-lecture ko sa kanya, Video? A picture? O, sa mga gustong magpa-picture. Papa-picture muna po. Group picture tayo lahat muna. Group picture. Group picture. Group picture. Group picture ka. May bagong dating. Bagong dating po. Group picture. Naka-live ako. Ano yung cellphone? Ay, wow. Comment down below. Comment down below. Sama na kayo. Sama na kayo para marami tayo. Please. Ano yung pictures ako? Sa mga kaibigan kasama po natin yung kapatid ni former President Rodrigo Roa Duterte, Siya dito. si Sir Bong. Gusto mo na, Ben? Oh, digong. Okay. Duterte. Duterte! Duterte! Bring him. Him home! Bring him home! Bring him home! Sebok. Ito tapos ang 7 Kaya sa ganyan lang. 1, 2, 3. Bangat. Ano ba? Bangat. Iwi. Button. So guys, kasalukuyan po nating binibideo yung naka-live po tayo ngayon through Your questions. kay kay attorney hindi tayo pwede mag-ano dito. So hindi ko pa alam kung kailan ko to i-end live. So andito yung mga ano natin. Signal ko desired. Wala na ko kakuan po ko ka-update kung ano mo ba. Naka-mute. Wala na ka-mute. Wala naman galing. Nakakuha na yung bowling ba? Ay, hindi na ko gusto yan. Naka-live ka pa Yan rin. po ha. Yan po ang latest kay Tatay Digong. Summary po. Okay naman po ang Tatay Digong. Sa kauna-una pagkakataon, nalaman po niya na nanalo siya ng tambak bilang alkalde, na yung kanyang anak na si Kong Pulong ay re-elected, yung kanyang anak is na vice mayor, at yung kanyang apo is also congressman. At tuwan-tuwa po siya sa pagkapanalo, nagpapasalamat po siya sa lahat ng mga taga-Davao. At bagamat he would have wanted the results doon sa Duterte to be better, happy na rin po siya dahil napag-alaman naman po niya na ligtas na sa impeachment itong si VP Sara Duterte. No? Sasama po si Bong Duterte, si Sir Bong, sa lahat ng pagpupulong ng mga Pilipino. Lahat po kayo dyan, kung kayo nasa Europe, kung kayo planong bumisita, 17 po, may marsya tayo, alas 11 na umaga, magsisimula po yan sa ICC, papunta po tayo ng park. Sa 24 po, meron tayo pagtitipon sa park din, at saka 31, inaayos po ang detalye ng birthday celebration ni Inday Sara Duterte. Meanwhile, ang pangako po ng lahat ng Pilipino from all walks of life, walang iwanan, araw-araw po narito sa Duterte Park, at narito naman po tayo habang narito ang mga nagsusuporta kay Tatay Digong. So hanggang sa, nga pala po, as an additional update from The Hague, naghain po ang mga abogado ni Tatay Digong ng panibagong motion to disqualify or to inhibit yung dalawang judges from Africa and from Latin America dahil sila nga po ay nagdesisyon ng nauna
na dapat ipatuloy ang preliminary investigation. Ang ibig sabihin, meron na silang prejudgment dun sa na merong jurisdiction ng hukuman. Kaya pinapadisqualify po ng ating mga abogado ni Tatay Digong itong 2 witness na ito. Iba pa po ito dun sa naunang nabasura na dapat din gusto mag-disqualify. Kasi yung una-unang nabasura na ng korte ay nakabase sa probisyon ng ICC Rome Statute na applicable lang kapag nagkakaroon ng voluntary inhibition ng mga judges. Ito po ngayon, ang inhibition ay nanggagaling sa partido mismo, sa akusado at sa mga abogado ng akusado. So wala pa pong decision dyan ng hukuman. Yan po ay nasumite at 12 ng Mayo, kung hindi po ako nagkakamali. No? At inaantay po natin ang magiging desisyon ng korte. Maraming salamat po. That's the latest from The Hague. Spokes Harry Roque, reporting live from The Hague saying, "We love you Philippines. God bless the Philippines."